So magandang araw mga amo at welcome sa aking channel. So sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa parang niluluto na tambalang Rafi Tulfo at Risa Hontiveros para sa 2028. So ayon sa Okta Research, isang kumpanya na kung saan ay nagsosurvey, isang surveying firm. Tama ba yung ano? Lagi nagpapalabas sila ng survey sa mga mainstream media na kung saan ay ayon sa kanilang numero na naman ay maaring isa sa mga pinakamalalakas na tambalan ang Rafi Tulfo at Risa Hontiveros. Well, syempre, kaya ko naman sinabi na niluluto dahil kung mapapansin ninyo, kapag ang administrasyon ang tinatanong patungkol sa ganyan sa 2028 national election ay palagian ang kanilang bukang bibig ay malayo pa ang 2028 national election. Pero ito ang Okta Research na kung saan ito ay isang pribadong kumpanya at syempre nagtatrabaho lamang yan kapag kami mga taong nagpipinance o nagkukomisyon para gumawa ng survey sa labas o sa tao kung sa tingin nila sino ba ang lamado sa kanilang panlasa kung ang pag-uusapan ng eleksyon. At yun nga po ang national election. So, ano ba ang masasabi natin patungkol po dito sa tambalan? Rafi Tulfo at Risa Hontiveros. Well, sa akin, masasabi ko naman, no, hindi na kasama yung sinasabi nilang surveys nila. Yung kanilang nalalabas na survey. Pero kung tambalan ng pag-uusapan, tingin ko magandang kombinasyon ang Rafi Tulfo at Risa Hontiveros. Pero siyempre, ang pag-uusapan ay kung winnable ba ang tambalang ito. Talaga bang may pag-asa sila na manalo kung sakasakalit magtambal nga sila at sumabak sa 2028 national election. Pakatandaan po natin na ang nasabing dalawang personality ay matatapos ang kanilang termino bilang senador sa 2028. Hindi lang ako sure kay Senator Risa, pero parang matatapos din yata siya. Pero si Senator Rafi Tulfo sigurado matatapos na yung unang term. Ika nga kasi dalawang term pwedeng tumakbo na magkasunod ang isang kandidato sa pagkasenador. So, kung sakasakali, meron pa siyang isang pagkakataon para makatakbo ulit bilang senador. Pero, siyempre, kung aambisyonin naman niya ang national post, o ibig sabihin, either presidente o vice president, ay siyempre, isusugal niya yung pagkakataon niya na maupo ulit bilang senador. Dahil alam naman natin na maraming following si Senador Rafi Tulfo, around 20 million yata sa YouTube. At si Senador Risa Hontiveros naman, well, nagulat lang ako dahil papaano lumabas sa Okta Research nila yung numero na kung saan ay nagbibigay ng magandang numero si Senador Risa Hontiveros. Pero magkaganon man, syempre, ang kukomentuhan natin dito ay kung winnable ba sila. Umpisahan natin kay Senador Rafi Tulfo. Well, no doubt na sikat si Senador Rafi Tulfo. Lalong-lalo na yung kanyang programa sa telebisyon na kung saan binabansagan siyang walang ibang magandang issue o magandang ipinalalabas sa kanilang himpilan, hindi nag-aaway ng mag-asawa at
may mga nagsasabi na ang kaya lamang ika ng banggain ni Senator Rafi Tulfo ay yung mga ika nga ay hindi naman well-connected na tao at ibig sabihin ay nakakaangat siya ng konti. So, hanggang ganun lang daw siya at hindi niya kayang bumuga talaga ng sagad sa mga malalaking tao. Well, pagdating doon, syempre, sino ba naman tayo para husgan siya? Pero yun eh, nabanggit ko lamang dahil may mga tao rin na nagbabanggit. Pero kung pagdating naman sa accomplishment, syempre, pagtatakbo ka, hindi na nga natin pinag-uusapan kung sino sa kanilang dalawa yung kakandidatong presidente at vice-presidente. Pero let's assume na presidente pareho yung kinakandidatuhan nila. O fix na isang presidente at vice president. Bahala na lang kayo kung saan yung gustong ilagay yung dalawang senador. Pero pagdating kay Senator Rafi Tulfo, siguro nga, dahil sa mga surveys din naman, bukod sa Okta Research, may mga tao din naman na nagkukomisyon yan, mga pribadong individual, at lumalabas nga naman sa kanilang mga survey na bukod kay BP Sara Duterte na consistent na nasa number 1, si Senador Rafi Tulfo naman ay nasa malayong number 2. Ika nga. So medyo malayo ang distansya ni BP Sara kumpara kay Senador Rafi Tulfo. Kaya medyo yung question na winnable ay syempre nandoon. Pero hindi ko naman syempre inaalis na wala siyang chance ang manalo. Kaya lang syempre ang question yan sa kanila, lalong-lalo na kay syempre, muna kay Senator Rafi Tulfo ay ano ba yung kanyang mga ika nga ay maipagmamalaki o mga accomplishment bilang senador na pwede niyang ipakita, patunayan sa ating mga butante. Sa ngayon, parang wala pa yata ako nababalita ang mga ika nga importanteng panukalang batas na kanyang naipasa na yun talagang mararamdaman ng taong bayan. Maliban na lamang po dun sa isang batas na kung saan naging controversial ito patungkol sa mga seaman. Hindi ko na lang matandaan kung anong klaseng batas yun. Pero apparently, maraming mga seafarers, mga seaman natin na nagbabarko, ang nagalit sa kanya dahil yung batas na ginawa niya na instead na proteksyonan ang ating mga seafarers, parang lumalabas na ang pinoproteksyonan ay yung kanilang mga pinapasukan, yung kanilang mga boss, na kung saan syempre nagagalit itong mga seafarers. Nabalita yun ng may katagalan ng konti, pero eventually namatay na rin. Hindi na ika nga lumawak pa. Siguro baka tawag dito, hindi na ipinatupad o inalis na yung batas na yun, kaya medyo na nahimik na yung issue na yun. So, pagdating sa pagpapasa ng batas, parang medyo questionable para sa akin si Senador Rafi Tulfo. At syempre, pagdating naman sa ika nga kung siya ang magiging Pangulo, well, sa tingin ko, ito, tapatan, ayoko naman na magsisinungaling sa inyo. Tingin ko hindi siya magiging compatible na maging presidente dahil katulad ngayon, may mga mahalagang issue ang ating bayan, lalong-lalo na sa korupsyon. Pero madalang ko siyang marinig na magkomento at ika nga magbigay ng kanyang opinion patungkol dito sa mga korupsyon na to. At para bang natatakot din siya na makahalubilo o mahalo pa dito sa mga problema kinakaharap ngayon ng Senado at ng Kongreso. Alam naman natin na kamakailan lamang ay nakasuhan o kakasuhan na yung dalawang kasama niya sa Senado, si Senador Jinggoy Estrada at si Senador Joel Villanueva. At syempre kapag nag-ingay pa siya, alam naman natin na baka madamay siya o dili kaya since kahit noon pa man ay napapabalita na parang siya ang tutulungan ng administrasyon na kumandidato bilang presidente, ay iwas pusoy siya sa mga ika nga mahalagang
issue na tinatalakay ngayon sa ating bansa na hindi maganda kung siya ay nag-aambisyon, ha? Ika nga, kung siya ay nag-aambisyon na kumandidato sa mas mataas na posisyon, lalong-lalo na sa pangpanguluhan. Pangatlo, medyo wala pa siyang karanasan pagdating sa ika nga pangangasiwa ng isang bayan man lang dahil ang agaran niyang tinakbuhan posisyon sa gobyerno, sa politika ay Senado, kung saan ang trabaho ay gumawa ng batas at makasiwa. So parang hindi managerial position yung kanyang inaplayan. Kaya parang hindi siya magiging na Pangulo kung sakasakali. Kaya kung darating man yung 2028 national election at ika nga talagang sinino siya na kandidato, mukhang hindi ko siya ma-recommenda. Siyempre, kailangan maging totoo rin ako sa aking sarili. Hanggang sa ngayon, wala pa siyang magandang ika nga accomplishment na pwedeng ipagmayabang sa ating mga amo, lalo-lalo sa akin. So, ayun, pagdating kay Senador Raffy Tulfo, medyo doubtful ako na manalo siya. Ngayon, lumipat naman tayo kay Senador Rizal. Hindi na mahirap kung ano ang ikokomento ko kay Senador Rizal. Maraming tao ang galit sa kanya. Lalong-lalo na ang mga Duterte. At lalong-lalo na siyempre hindi lang ng mga Duterte. Kung hindi, halos sa karamihan sa masang Pilipino ay nagagalit sa kanya at nagpupula patungkol nga po dito sa kanyang mga ginawang amendments o insertion sa taunang budget ng Pilipinas. At inilihim pa niya yun. Pero siyempre, may mga resibo, ika nga, na nagpapatunay na meron siyang amendments o insertion na ginawa sa taunang budget. Na siyempre, nagkaroon ng bahid sa kanyang imahe bilang isang politiko. No doubt na matapang si Senador Risa Hontiveros. Wala siyang takot kahit sino babanggain niya. Pero ang makwi-question ngayon sa kanya, siyempre, yung kanyang ika nga katapatan at integridad bilang isang lingkod publiko. Ikalawa, hindi ko nakikita na susuportahan siya ng malaking bulto ng mamamayang Pilipino. Pero siyempre, alam naman natin na ang numero uno niya supporter ay ang mga makakaliwang grupo o yung tinatawag na Makabayan Black. Diyan siguro i-endorse siya ng mga yan. Pero siyempre, maliit na bilang lamang yun. At ang kinakailangan niya kumbinsin kung nais niya talaga na kumandidato sa pangpanguluhan o sa pang-vice presidente ay ang malaking bulto ng mga yan. Kung accomplishments naman, siguro meron naman konti siguro. Pero siyempre, yung bang mga accomplishment na yan ay katulad nung kay Sir Raffy, kay Senador Raffy Tulfo, malapit ba sa sikmura ng mga mamamayan. Siyempre, kapag kayan, yung mga panukalang batas na yan ay malapit sa sikmura ng taong bayan, madaling-madali kang matatandaan. Pero kung ika nga ang iyong mga panukalang batas ay nalalambungan ng korupsyon, katulad nung minsan na nagkaroon ng ika nga cross-examination si dating Senador Cynthia Villar sa kanya patungkol dito sa mga pabahay ng gobyerno, ay medyo nabara siya ng konti doon at parang hirap na hirap siyang ipaliwanag yung kanyang posisyon. Dahil ang ipinagtatanggol niya yata ay yung proyekto ng NHA o ng National Housing Authority. At alam naman natin na nadiskubre natin na nais niya na puro ika nga parang condominium style yung kanyang ipatatayo, which is parang tinututulan ni dating Senador Cynthia Villar. Bakit yun? Hindi naman magiging pagmamay-ari ng mga tao yun. Samantalang kung lupa, di ba, lupa pa lang,
mapapakinabangan na kagad, pwede na kagad tayuan ng bahay kahit simple bahay lang muna, magagamit na kagad ng ng mga mag-aabil sa NHA. So, hanapin nyo na lang yung video na yun. Alam ko nai-upload ko yung video na yun. Hanapin nyo na lang sa baba, ika nga. Pero syempre, kung yung mga ganong senaryo ang matatandaan, kaya Senador Risa Hontiveros, medyo maliit. Medyo maliit ang chance niya na manalo. At parang kaduda-duda rin yung ginawang survey ng Okta Research na ika nga isang puwersa na maaaring lumaban sa pangpanguluhan at ikalawang pangulo, si Senador Risa Hontiveros. Kaya itong Okta Research nito, malamang kinapitalan ito ng malapit sa mga Tulfo at kay Risa Hontiveros, pero malamang administrasyon ito. At ako sa tingin ko lang, sa tingin ko lang, kumbaga ito ay isa sa mga paraan para ika nga may mapag-usapang iba ang mga Pilipino, dahil syempre mainit ngayon tayong lahat dito sa mga anomalya at korupsyon sa ating gobyerno. So parang naghahanap sila ng pwedeng pag-usapan ng mamamayan, ng mga amo natin, at malihis ang atensyon nila dito sa mga korupsyon na nagaganap. So pwede ko rin isipin yun. Pero kung ito ang ating talagang bibigyan, kung ito ang kukomentuhan natin ng puro, sa nakikita ko, malabo ang tsansa na manalo silang dalawa kung si Sara Duterte ang mga kakalaban, dahil alam naman po natin na sa halos lahat ng mga surveys na lumalabas ngayon at ibinabalita sa mainstream media, palagian po siyang number 1. At kung may sumunod man sa kanya, napakalayo ng distansya. So hindi ako nagtataka ngayon kung bakit lahat ng pamamaraan ay ginagawa ng kanyang mga kritiko at yung may ayaw sa kanya para hindi siya makatakbo sa 2028 national election. Kung hindi naman siya makakatakbo sa 2028 national election, doon masasabi ko, may tsansa si Senador Tulfo at Senador Risa Hontiveros. May tsansa, hindi ko sinasabing mananalo sure ball, dahil syempre, merong lalaban at lalaban sa kanila kung silang dalawa ang magkakampanan. So, dito ko na muna tatapusin ng video na to, at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang aking tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.